Manong Chavez, sa tagal po ninyo sa karera sa politika, paano po ninyo maisasalarawan itong korupsyon sa ating bansa? Mas lumala po ba sa ngayon kumpara sa mga nagdaang mga dekada po? In every administration, may issue about graft and corruption. Pero ito na ang pinakamalaki sa lahat. At hindi dapat natin palampasin ito, kundi wala nang kinabukasan ng mga kabataan. Ang pinaglalaban natin ang mga kinabukasan ng mga kabataan. Hindi po kami, hindi po tayo, dapat protektahan natin ang mga kabataan dahil yun ang kinabukasan nila, the future of our children's children. Ngayon, ang liwanag, ilang dekada na silang presidente, yung unang President Senior Marcos, katakot-takot na issue. Huwag tayo makalimot, nakakalimot na kayo. Kaya nung sinamahan ko si Bongbong Jr. Marcos, akala ko nilinisin na ang pangalan nila. Dahil nung nawala ng tatay nila, tumakbong senator, ganoon din, may issue rin sa kanya. So, ayaw ko sanang samahan. Ito, ang liwanag yung nakalagay dito. Bongbong Marcos sued for plunder over pork barrel scam in Napoles. Plunder rap filed versus Bongbong Marcos over 250 million pork barrel scam. Now, galing sa GMA News to, ito sa Inquirer, hindi gawa-gawa, nakarecord lahat to. Ngayon, ayaw nilang, para maintindihan natin po, ang budget, ihanda Malacanang, ire-review ni Presidente, pirma niya, lilinisin. Ibigay sa Senate and Congress. Kung hindi niya alam na binago nila, dalawang bagay lang. Tinolerate niya o wala siyang alam. Anong presidente ang hindi niya alam? Nag-umpisa pa lang, nung first year na, second year, third year, puro flood control na ang kalokohan. Sila Diskaya lang nakakuha ng 31 billion sa isang kontrata lang. Paano nakakuha ang isang kontratista na 31 billion? Kami po, ang tagal na namin sa construction, hindi kami nakakuha ng mga 2 billion. Wala po, ganon. Bakit? Ito ang question ko. Sa lahat ng flood control, totoo, siya nagsabi, pero kako may Alzheimer, nakalimutan niya, nadamay siya. Pangatlo siya ang pinakamalaki sa Ilocos Norte, sa flood control. Huwag na tayo lumayo, kako, Ilocos Norte lang. Bakit di nila ginagalaw Ilocos Norte? Pangatlo yun. Halos pareho ng Bulacan. Bulacan binubugbog nila. Occidental Mindoro, mabuti. Umangal si Governor Edgar Gadiano. So, yun pinakamalaki. Pero siya nga umaangal. Nandun ang Ghost Project, walang pumunta ron. Sa Ilocos Norte, bakit silent sila? Bakit nakakuha si Diskaya ng maraming project ng flood control? Bakit paborito ang mga Marcoses si Diskaya? Meron siyang project doon sa Ilocos Norte. 2.7 ang Diskaya project. Ang pinakamaraming project sa Ilocos Norte, I think 838 o 83 projects ang Diskaya. Dalawa lang po ang kontratista nila ron na paborito. Yung mayor ngayon ng Ilocos Norte, tinanggal nila si Mayor Michael Kion, dahil di na raw sila maturuan. So, dinagay nila yung konsehal na may-ari ng construction company na Megapolitan Builders. Pag-aari ng konsehal, ginawa nilang mayor, kontratista nila nung araw pa, 6 billion na kuha kagad. Bawal nga yung mayor na magkontrata. Bakit dito? Bakit silent sila rito?
Eto mga illegal na nagagawa doon. Nandun lahat ng mga kalukuhan. Dapat kako, hindi sila para ang mga leaders, transparency, accountability, honesty, ipakita niya sa bayan niya na walang kalukuhan bago mag-imbestiga sa iba. Bakit hindi ginagalaw? Yun lang question ko. Aberta niya, ako na masama. Yung bagong attack dog nila, si Claire Castro. Ako na binububog para may divert. Yun, diversion yung yaban natin ng iba para hindi na ma-question yung kanila. Eh may record na mga Marcoses, 21 martial law years sila na presidente. Nag-senador si Bongbong, may plunder case. Oh. Tapos ngayon, wag po tayo makalimot. Maubos po tayo kung hindi tayo magbago. Kaya suggestion ko, mga ibang countries, pag may mga anomalya, nagre-resign ang mga presidente, mga prime minister. Yung iba nga nagpapakamatay eh. Eh dito pakapala ng mukha. So dapat maawa na si President Marcos mag-resign. And the military, gusto ko lang sa ikot, the military sa in Section 3, Article 2, which provide, thus, civilian authority is at all times supreme over the military. The armed forces of the Philippines is the protector of the people and the state. Its goal is to secure the sovereignty of the state and the integrity of the national territory. Wala nakalagay dito na protektahan nyo ang presidente po, mga military. Baka akala ng mga iba, nasa konstitusyon natin protektahan ang presidente. Hindi po. Tao ang protektahan nyo. Ngayon, ang daming pagnanakaw na ginagawa. Bakit tayo papayag na hinto? Hindi dapat tayo papayag. Kaya, pakiusap ko po, ang mga estudyante o kabataan, maski na din na estudyante, mga bata, mga kabataan, they should lead this peaceful movement para sasama lahat ng tao. Kung sila mag-schedule, mag-usap lahat ng mga colleges, universities, kayo mag-decide ang isang araw lang. Susuporta po kami lahat. Taong bayan susuporta. Hindi yung mga politician. Hindi po tayo mga politician. Sila mag-decide ang date. Kasi may nag-i-schedule. Nakita nyo nung 21, kanya-kanyang galaw. Tapos, hapon, nandiyan na yung mga nanggugulo. So, kung magprotesta kayo isa-isa, guguluhin lang po kayo. Mag-schedule na kayo, mag-meeting lahat ng student leaders, pati kabataan sa kalye or saan man. I-schedule nyo lang, mag-usap kayo. Kayo magsabi, dahil future nyo ito. Isang araw lang, sigurado po, susuporta lahat ang taong bayan. At kako nga, dapat ang mga sundalo natin protektahan ang taong bayan.